My buntag mga igsoon ko din Kristo. Good morning. Welcome to our Bible study. And this morning we will start a new lesson entitled You Are Complete in Christ. Kung sa Binisaya pa, ikaw kompleto na diha kang Kristo. So you are complete in Christ. Colossians chapter 2 verse 6 to 10. Okay, so ato kining basahan maigsoon, Colossians chapter 2 verse 6 to 10. Okay. Okay, thank you. So, Colossians in context, let's see here. Yeah. Lupa. Pwede na po. Okay. So, first and foremost, a little bit of context. Colossians, no? Colossians is written to the brethren in Colossae, in Asia near Laodicea. Paul was never there. He evangelized by Epaphras, and while there, he found out the mystic Jews from Mesopotamia. We have the angel worship, Gnosticism, asceticism. So mo ni ilahang mga pagtulunan kaniadto sa Colossae na gitawag nga mysticism, the worship of angels. Okay, Gnosticism, the deeper spiritual knowledge. So ang ilang ginasimba ni aning gitawag nga Gnosticism o ang kahibalo. And then asceticism mo ni siya ang pagdumili sa kaugalingon. So kanang gitawag nilang penitensya. Pero kani mga asceticism ginabuhat ni nila halos kada adlaw penitensya sila, no? Di sila mukaon, ilahang pasakitan ilang kaugalingon. Aron daw mo kanay makahinlo sa kalag sa tao. Apan dili ka na makahinlo sa atong kalag maigsoon, kundi ang dugo lamang na Ginoong sa Kristo. Okay, so these are the Colossian heresy. Now, Colossians chapter 2 verse 8 to 23 says, Beware, lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ, for in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him, who is the head of all principality and power. In him you are also circumcised, with a circumcision made without hands, by putting off the body of sins of the flesh, by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. And you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he was made alive together with him, having forgiven you all trespasses, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. And he was taken out of the way, having nailed it to the cross, having disarmed principalities and powers. He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. So let no one judge you in food or in drink, or regarding festival or a new moon or Sabbaths, which are a shadow of things to come, but the substance is Christ. Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind, and not holding fast to the head, from whom all the body, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God. These things indeed have an appearance of wisdom in self-imposed religion, false humility, and neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh. May the Lord bless the reading. So here we will study what are the false teachings. Number one, false teacher claim a superior religion. Para nila doon na daw relihiyon nga mas labaw pa sa Kristyanismo or sa napay mas labaw nga mahimo kang Kristiyano, mahimo kang kauban sa Iglesia ni Cristo. Okay. Unsa man ang ilahang gitudlo? Claim superior knowledge of spiritual beings.
Ana daw sila kahibalo nga wala gitudlo sa Biblia. So dunay mga magtutudlo ni adto nga nagaingon kana daw ang Biblia kulang na Biblia. Na ay pagtulon-an nga mas labaw pa ana nga wala nasulat sa Biblia. And then ano sa pagad? They claim they reach greater spiritual levels. So ilaha daw nga mas duol daw sila sa mga spiritual nga butang kaysa kanato nga mga Kristohanon. Okay, claim asceticism an avenue to greater spirituality. Unsa ning asceticism? Kana bang imuhang pugnan ang imuhang lawas kung sa gipangayo niya, gigutom siya, dili niyo pakanon, giuhaw, di no siya. Imo gyud siyang pasulayon nga magutman gyud siya pila ka adlaw, mga uhaw gyud ka nga di gyud ka mo inom. Usa pa gyud kana imuhang pagpasakit sa imong kaugalingon aron daw nga mahimo kang espirituhanon. Kanang karong panahon na mo na gitawag nilang penitensya, na penitensya. Ang uban gani kay magpalapdos, ay ilang lapdosan nilang kaugalingon, ang uban pod magpalansang sa krus. Manay moderno binag-o nga pamaagi karon kanang gitawag nga asceticism. Pangutan na gani ng mga kuan or kanang unsa may giingon sa kanang gipangutana nga ngano magpalansang man sa krus. Aron daw nga mapasaylo ilang mga sala, aron pod nga mahinlo daw ilahang kasing-kasing, ilang kalag, pero di man gud na mao ang naa sa Biblia, no, nga imong pasakitan imong kaugalingon nga magpalansang ka sa krus, imong lapdos imong kaugalingon nga mas mahimo kang espirituhanon, dili no, dili na siya mao ang naa sa Biblia. Now their appeal to the law of Moses gave legitimacy to their claim of asceticism. And then asceticism was a proud show of humility. Kay ilahang gipanghambog nga mas labaw gid mininyo kay among lawas among yung gipugnan o unsa ang gipangayo sa among lawas wala mo gahatagi, no? Kani mga example ani mga ascetic di na sila maminyo. Sila maminyo, no? Single gyud sila. Dahil nganong namang gihapon sila nganong managhan sila. Kanang mga bata sa kadalanan ilan ang pangdadoon dito sa ilaha. Mo'y tudloan po nila silang pagtulunan. Muna nga bisag di sila maminyo, daghan gyapon sila, di sila mawala. Kay manguha man sa mga bata sa kadalanan. Di sila maminyo. Kay para nila, pagtagbaw daw na sa kaugalingon, dili daw siya maayo. Bisag unsa daw nga matagbaw imuhang lawas, sala na siya, dautan na siya. Okay. Pero sumala pa sa Biblia, ang tawag ana is false humility, no? Dili tinuod nga pagpaubos sa kaugalingon. And then Christians are inferior without what we have, and Christians are shallow, not deep. Mo nagiingon nila. Kita daw mga Kristohanon mabawra gyud ta. Okay, don't be fooled by false worldly philosophies. Mano tong giingon ganina maigsoon, dunay uban nagtudlo nga kanang Biblia kulang man na. Kulang ng Biblia. Daghang mga pagtulunan nga mas maayo pa kaysa Biblia nga wala na sulat diha. Okay? And then doon na po yung ba nagingon nga, amo nagingon si Apostol Pablo, ayaw kamo og haylo anak nila. No, kaya ang gitudlo sa Biblia kompleto, mao na gyud na ang mensahe sa Dios ang ipadayag kanato. Di nakakinahanglan og additional pa nga basahon, mao na gyud na. Mao na gyud na. Okay, usahay kinahanglan lang ta og kanang mga basahon nga para ipasabot tong naa sa Biblia, dili kay dugangan nila ang naa sa Biblia or magtudlo sila nga wala sa Biblia, ila lang gipasabot mo natin mga tracts, no? I think natin mga basahon po diha nagikan sa ato mga igsuon sa gawas. Okay, so kini sila nagtudlo nga kulang ang Biblia. Napagi mga pagtulunan nga kami ray nakabalo busa mas labaw mi ninyo hinana, no? Dunay uban na maigsuon nga ilang lantaw sa uban nga mas gamay kahibalo sa Biblia or kulang ilang kahibalo nga mabura, no? Hinana po ni sila. Okay, now consider the greatness of Christ. The fullness of deity dwells in him bodily. You are complete in him. He is the head of all principality and power. In Christ are hidden all treasures of wisdom and knowledge. Sa ato pa wala na kay angay pa nga pangutan-on sa Ginoo. Ginoo na ba kay wala na tudlo sa amuha?
Natudlo na tanan sa Ginoo. Okay, sa Biblia. So giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints of the light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood and forgiveness of His sins. Ato lang kinahanglan na gyud maigsoon. Mao ang paghinlo no sa atong kalag pinaagi sa dugo ni Kristo. Kana raman gyud atong kinahanglan ang iyang dugo. Kay og kanunay ta nga putli atubangan sa Ginoo, anytime mo anhi ang Ginoo. O dili ta mahadlok nga moatubang sa adlaw sa paghukom. Dita mahadlok man ta paingon ni kamatay nato. Ngano man hinlo man ta pirmi. Kang ipangayo raman sa Dios kanato ang atong kanunay nga pag-alagad kaniya aron nga kanunay pud ta nga hinloan sa dugo ni Ginoong Kristo. Muna nga ang lesson nato gahapon no katong naminaw sa My Angel Radio katong keep yourself pure, no? What is it? Okay, so He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation, for by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible. And then whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him, and He is before all things in Him, and in Him all things consist. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence. So ang atong Ginoo mao ang hari sa tanang hari o ang Ginoo sa tanang Ginoo. He is the King of kings and the Lord of lords. Ibig sabihin, wala na gyud mas labaw pa sa atong Ginoo. Wala na gyud. Okay? In fact, giapil niya diri ang thrones, dominions, principalities, powers. Ang Ginoo ang nagtugot nila or ang nihatag kanila og gahom kani sila. Ngano man nga doon natay gobyerno, ngano man nga dunay mga hari sa unang panahon, nganong dunay mga emperador sa unang panahon, tungod kay gitugutan sa Dios nga sila maoy magdumala sa mga tao. Okay? So kana nga kagahom no authority gikan na tanan sa atong Ginoong Hesukristo. So He is the king of His kingdom. Doon ba nagtudlo nga wala pa daw ging harian? Wala pa daw. Kay wala pa daw siya naglingkod dito sa Jerusalem. Ilahang gitudlo maigsoon nga ang katong sa Revelation 1,000 years, literal gid daw nga 1,000 years nga mulingkod siya sa Jerusalem. Apan wa sila masayon maigsoon nga ang katong 1,000 years dito dili siya literal nga 1,000 years but for a very long time. No, 10 times 10 times 10. Meaning 10 meaning maximum and 3 times meaning complete, no? 10 times 10 times 10 equals 1,000. Muna nga, ang pasabot atong 1,000 years siyang maghari for a very long period of time or for the fullness of time. Sa ato pa, karon naa naging harian. Katong 2,000 years ago, natuko ng iglesia dito sa Jerusalem adlaw sa Pentecostes, dito na nagsugod ang gingharian. Ingon gani siya sa Marcos 9:1 nga dunay uban kaninyo karon nagtindog nga masaksihan nila nga dili makatilaw og kamatayon, masaksihan nila ang pag-abot sa gingharian uban sa gahom. Sa ato pa, naabot na ang gingharian. Siyempre kay naay gingharian, naay gyud tay hari. Isa atong hari way lain ang atong Ginoong Kristo. Siya maoy atong hari. O kita maoy mga lumulupyo. Niya na maoging harian. We are the citizens of the kingdom of God. Nagani ubang mga denominasyon no ilahang pangalan sa ilahang pundo kay Kingdom of God, Kingdom of Jesus Christ. Okay, sa ato pa naa na gyud ang harian. Naa na gyud siya. Og naghari na ang atong Ginoong Hesukristo. Now, our Redeemer, siya po ng atong manluluwas, ang manunubos. Kana bitaw magprinda ka o alahas sa Palawan, for example, Palawan. Kung pila ang imong giutang, mausad ang imong ibalik para matubos nimo with interest, di ba? With interest.
aron matubos nimo imong giprinda nga alahas. Now, sa dihang nganong gitawag man siya nga manunubos? Kay gitubos ta sa atong Ginoo. Niadto nakasala ta, nawala ta sa iyahang gingharian, no? Nawala ta sa iyahang side. Nabalhin kita sa yawa, sa kangit-ngit. Dayon, sa diha nga gitubos ta sa Ginoo, nibalik ta sa kahayag. Unsa may gigamit sa Ginoo para matubos ta? Di ba? Katong ganina nga example, og giprinda nimo siya og 20,000 ang imong alahas, o say gamiton, pwede ba na nimo tubson og kanang manok? Naay ko naay kanang chokstugo. Ako ang tubso, no? Ako ang i-redeem, ako ang tubuson. Ano ba na siya? Tubos man. Lukaton, tubos. Lukat di ay. Lukat. Lukat na siya. Tubos kay Tagalog man din na. Pero manunubos. Ano dili man manglulukat, no? Manunubos man, gitubos. Lukat di ay, lukat. Imo siyang lukaton pananglit na nagprinda ka worth 20,000, no? Ang imuhang nakuha. Siyempre, ang pangayoon sa pawn shop 20,000 po. So dili pwede magdala ka dito og kanang batang talang manok. Pwede ba manok na lang kung ilukat? Dili mo sugot ang Palawan ana or ang pwede ba nga akong lukaton nga kuha lang sa 10,000 akong ilukat, dili na lukat ningon ana, partial na siya or kanang gidatahan nimo siya na dili siya lukat. Kinahanglan kung ano ang inutang, yun din ang bayad. Nakaroon ang bayad sa sala kay kamatayon man. Muna yung problema nato kay ang ato ang sala di man pwede bayaran og simba. Atong sala dili pwede bayaran og collection. Dili pwede bayaran og magbinutan ako, dili pwede bayaran og musimba ko kada Domingo. Di siya pwede bayaran og wala gyud laing bayad, no? Kaya sumala pa sa Romans 6, ang bayad sa sala kamatayon ra man gyud. Kamatayon ra gyud ang bayad. So giyon sa tapag tubos karon sa Ginoo kay kamatayon man. Ang iyahang kamatayon maoy iyang gitubos, gilukat og sa kuan pa mo dito, no. Ang binisa, gilukat ta. So karon gilukat naman ta, meaning nabayran na katong sala, katong nabautismuhan ta. Ug karon maigsoon ato gihapong gitagamtaman, no? Gina-enjoy gihapon nato na. Kada adlaw nga naglakaw ta ning kalibutan, sigurado gyud ta nga mabalik ta sa atong amahan ug kuhaon naman ganit ta kay nabayran naman ang utang. Diba? Ang sa atong utang, sala ang bayad, kamatayon. Ang bayad sa sala, kamatayon. So siya may naglukat nato maigsoon. Ug wala siya namatay sa cross, dili ta niya malukat. So sayop din mo ingon ka nga iya tag kaluwasan ay maluwas ako sa kita ray mo luwas sa atong kaugalingon. Dili maigsoon. Dili ta makaluwas sa atong kaugalingon. Nga naman aron maluwas ka kinahanglan nga bayari sa atong utang. Asa mang utang? Ang bayad sa sala, kamatayon. So wag gyud laing nga pamaagi ang atong Ginoo Kristo ra gyud ang makatubos, makalukat kanako. And then firstborn over all creation, created all things in heaven, all created for Him, sustainer of all things. Okay? Firstborn from the dead, head of the church, preeminent in all things. Sa diha dang gihimo ang kalibutan, naa atong Ginoo. Diba? In the beginning, God created the heaven and the earth. Wala gi-mention dito, pero sa Colossians, dito nagibutyag sa Ginoo nga paghimo dahil sa kalibutan naa siya, na atong Ginoo. So naa na siyang daan, dili kay saman siya natong nga tao. Of course, kung karon sa tanang tao, diha ra pud ta magsugod. Siya wala pa siya lawas nga tao kaniadto. Na gyud na siya. Wala pa'y kalibutan. You see? Created all things in heaven and earth. All created for Him.
Sustainer of all things. Ah. Siya di ang hinungdan maigsuon nga hangtod karon gatuyok pa ang kalibutan. Kisay hinungdan ana atong Ginoong Kristo. Ingon siya, He is the sustainer of all things. Siya mahinungdan nganong nganong gasiga gihapon ang adlaw ron. Nganong napay oxygen nga atong mahanggab. Siya may hinungdan nganong napay ulan, nganong napay tubig, napay buhi, napay tanom, no? Kinabuhi sa kalibutan, na ay tanan, na makita. Kaya dili pa lang sa atong Ginoo, wala na ni. Og moingon ang Ginoo, dili na nako, iundang na nako ang paghatag ninyo og adlaw. Pa, switch off ang adlaw. Masay may tabo. No? Kailan mo anang freezer, inginana ang mahitabo sa kalibutan. Ug palungon sa Ginoo ang adlaw, muratag isulod ang freezer nga na-ice ta tanan. Moingon pa Ginoo nga, di na nako patuyokon ang kalibutan. Gatuyok man atong kalibutan, no? Gatuyok na siya sa adlaw, gatuyok po na siya sa iyahang aksis. Gatuyok na siya. Moingon Ginoo, agikapoy na ko aning tao, i-off na ko, di na siya mutuyok, kapundo na lang siya. Say mahitabo diri, kapundo ang adlaw. Di nasunog ang pikas nga side. Ang pikas nga side pod na frozen, mura og kanang freezer nana. Nakaron gatuyok pa siya. Ang kapatuyok di anang Ginoo, dili si Atlas. Kailan mong Atlas, no? Bitaw giingon nila nga mo'y gapasaan sa kalibutan. Dili ang Ginoo. He is the sustainer of all things. O nga na pa may oxygen sa hangin, ang Ginoo gihapon na ang hinungdan. So He's the firstborn from the dead. He is the head of the church. He is the preeminent in all things. Nganong firstborn from the dead man? Ano ang firstborn? Panganay. Sa ato pa sa tanang nangamatay, siya maoy panganay. Ano man? Siya maoy una nga nabanhaw. Pero katong si Lazarus nabanhaw man po to, di ba? Siya may unang nabanhaw dapat. Di ba kay numdum mo katong nagsakit si Lazarus, diningon si Marta og Mary nga. Mary og Marta, iyang igsuon ng Ginoo, mahimo ba moanhi ka sa amoa kay nagsakit si Lazarus. Hangtod 4 ka adlaw na lang wa gyud siya kaadto. Namatay si Lazarus, uto naguol sila. No? And then dito nato mabasa katong famous kayo nga verse nga John 11:35. May hilak si Jesus, may hilak siya. Tinud-an na ito nga hilak. Pero nga naman kinamatay si Lazarus. Pero wa ta kabalo sa hinungdan sa paghilak, no, sa kasubo to siya. Hinon kasubo gyud atong Ginoo nga pero ang iya lang ato nihilak siya kay namatay si Lazarus nga di na niya kahimamat yung maigsuon, or nasubo siya kay imbis nga maayo na utang kahimtang ni Lazarus karon ana siya sa bakal ni Abraham, ibalik na pud siya karon sa kalibutan. Di ba mura kag mag-uol nga saya nga luwas na unta si Lazarus ron, na siya sa bakal ni Abraham, yahay na kahimtang. Siguro si Lazarus dito nakaingon siya nga nalindot man dahil ng paraiso, no? Nasa kalit lang, nihilak man tong yung mga igsuon, dayon, nigihangyo, marabag, naluoy si Kuan, naluoy ang Ginoo. Luoy ang igsuon, kinasubo, nag-uol. Pero luoy po si Lazarus, kaya ibalik niya sa kalibutan, nindot na yung kahimtang dito sa paraiso, ibalik na noon niya. Sige na lang. Tangtanga ang taklob. Lazarus, umari ka, nabanhaw si Lazarus. Bisgan may niyang hinanok dito, may niyang katulog, may niyang nindot na tayong kahimtang kauban ni Abraham ug sa mga niluwas. Agoy, niya na pod. Watay siguro ra ba og ining kamatay niya nga di na siya banhawon ug makabalik pa ba siya sa paraiso? You see, so ano may igsuon, no, nga dili siya maoy firstborn from the dead, dili si Lazarus. Nga naman human nga gibanhaw siya sa Ginoo, namatay na pod siya balik, of course. Wata kabalo sa sakit pa ka, katigulangon, pero namatay siya balik. Kaning pagkabanhaw sa atong Ginoo, lahi ni siya nga pagkabanhaw. Nabanhaw nga dili na mamatay. Awan siya pinakauna.
pinakauna atong Ginoo nga nabanhaw nga dili na gyud mamatay. Sa ato pa atong Ginoo dito unsa tong lawas nga nabanhaw mao ra gyapon dito. The same, no? The same siya. So inana po ta maigsoon inig mabanhaw ta kung unsa tong lawas sa atong Ginoo nga nabanhaw siya. Inato po na tong lawas. Di na siya mamatay nga lawas. Okay? Pero ang pinakauna atong Ginoo man ang gitawag siya nga panganay sa mga nangamatay, firstborn from the dead. He's the head of the church. He is preeminent in all things. Dili ang ministro, ang ebanghelista or ang elder may head sa church. Jesus is the head of the church. Kitang tanan mga piniyalan sa Ginoo aron sa pagdumala sa iglesia. So if we see greatness of Christ, then see the greatness of our relationship with Christ. Not a localized Savior or belief. Redemption and forgiveness in Him. All things are reconciled by Him to Him. Christ in you is the hope of glory. Goal is perfection in Christ. All treasures of wisdom and knowledge in Him. Okay. So for I want you to know that a great conflict I have for you and those in Laodicea, and for as many as you have not seen my face in the flesh. So wala gid siya nakaadto sa Colossia. Okay, wag sa kita face to face. That their hearts may be encouraged, being knit together in love and attaining all riches of the full assurance of understanding to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ, in whom all are hidden all treasures of wisdom and knowledge. Now this I say, lest anyone should deceive you with persuasive words. For though I am absent in the flesh, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and of steadfastness of your faith in Christ. As you have received Christ Jesus, the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. So you have why are you complete in Jesus Christ? You have received Christ Jesus, the Lord. Kano sa diha nga gibautismohan kita atong gidawat ang atong Ginoong Kristo. You were dead in your sins. You are buried with Him in baptism. So kana ding bautismo maigsoon, dili na siya physical lang nga nahitabo, nga nabasa ka, then gitugnaw ka, basig tugnaw to siya pagbautismo nimo. No, dili siya physical lang nga hitabo. Ang kanadiyang bautismo na ay espirituhanon nga hitang hitabo ana. Unsa man to? Nalubong ka uban kaniya. Nalubong ka uban kaniya. Mao na nga sa tanang pwede unta nga ritual nga himuon sa tao aron siya mahiusa sa Ginoo, aron siya masulod sa iglesia. Nganong bautismo pa man? Nga pwede naman unta ka pandungan lang siguro ka. Nalang siguro kay ilitokon pila ka beses dahil mahimo na kang Kristohanon, masulod na ka sa iglesia. O pwede ba ka nga mukatkat ka anang naikakikatkaton, siguro mukatkat ka globe. O kana, mahimo na kang Kristohanon, nignaog nimo. Pero nga naman nga, bautismo pa man yun. Anong bautismo? Kaya kana ding bautismo, nalubong ka uban niya. Nalubong ka uban niya. O namatay po ka uban niya. Di ba kanang malubong ka sa tubig, muhunong man kag ginhawa ana, di mo ra kag namatay, kaya muhunong kag ginhawa, mamatay ka muhunong man kag ginhawa, di ba? Oh. Muna nga inigbaptize ana, lubong jud. Malubong jud ka. Kahit anang hitabo, anang higayuna, nalubong ka uban ni Kristo. Okay? Nalubong nata ba ni Kristo? And then kita pod gibanhaw, raised with Him by faith in His working. Gibanhaw pod ta uban ni Kristo. Bag-ong kinabuhi na. Bag-o na siya. Okay. So kay bag-o naman ka, mura na kag kanabitawng puya nga bag-ong na tao, wa pa isa ka bulan. Ingon ana na pugka sa diha nga nigawas ka sa tubig, sama ka sa puya. No? Nga kanang pure, walay sambog sa kalibutan. No? Pero di na ito malikayan no, usahay masayop gyapon ta, makasala gyapon ta. So walay problema as long as naa ka magpabilin ka kaniya. Magpabilin ka kaniya. So
siguro pareha bitaw sa lawas sa tao, unsa kaha ka? Pananglit ikaw mo ay kanang part sa kalawas ana. Unsa kaha ka? Siguro ang uban sa inyo ha nahimong mata, nahimong dalunggan, nahimong ilong, kamot, tiil, ulo. Pero ang ulo atong Ginoo man no. So, anyway, so kay nadugtong man ka sa lawas sa atong Ginoo, ang dugo sa atong Ginoo kanunay nagahinlo nimo. Lamang nga dili gyud ka maputol. Putol ka, manay problema. Kay wala na mohugas sa imong sala. Okay. So, we are raised with Him by faith in His working, died to the world with Him, so walk in Him. Ang kana di mahimo kang Kristohanon, mahimo kang Christian, mahimo kang member sa Church of Christ, magsugod na ka na og bag-ong kinabuhi. Na bag-o na siya, bagong buhay na. So, syempre, di na gyud pwede nga balikan pa nimo tong mong kinabuhi kaniadto sa dihang wala pa ka sa Ginoo, di na gyud siya pwede balikan. Okay? Pareha atong katubitaw ang asawa ni Lot kay numdum mo ato nga kato si Lot, asawa ni Lot manggod. Si Lot dili taga didto, langyaw ra siya. Kay kana si Lot og Abraham taga Ur manggod sila. Taga Babylon dapit Ur man na siya no. Dayon dili sa taga didto, langyaw lang gyud sila sa Palestine sa una, Palestine. And then sa diha nga kuan daghan naman og kay sila. Daghan na kay sakop si Abraham, daghan na kay sakop si Lot. So niingon ang si Abraham ang uyuan no, yang pagumangkon si Lot. Ani na lang kay daghan naman ta kayo, magbulag na lang sa ta. Ikaw pili asa imong gusto. Og diri ka sa patag, mukatkat ko sa bungtod, dito ko magpuyo sa bungtod. Pero og diri po ka sa bungtod, diri po ko sa patag. Gipapili niya iyahang pag-umangkon no, si Lot. Diri ko sa patag kay nindot diri, tambok ang yuta, dayon patag, dayon nindot po ang kinabuhi. So dito siya sa Sodom and Gomorrah kani si Lot. Si Abraham dito siya sa bukid. So dito nakapangasawa si Lot. Siyempre ang naasawa ni Lot katong lumulupyo po dito nga mga magsimbag Dios, mga kalibutanon, mga binuhatan nga dili maayo. So karon siguro na iyahang na tudluan po to yung asawa nga ang inyong gibuhat di man na maayo kay gikasilagan mo sa Ginoo yung gipanghimo diri no. Kinumdum mo tong naay bisita si Lot nga tulo ka buok ba to? Tulo ka tawo to siya. Di ito tao anghel dito no. And then nananaw ang mga tao sa gawas. Ni paingon ning tulo ka tawo, paingon mas kang Lot dayon pagahuman. Nanuktok dayon siya, Lot, kabalo mi naa kay bisita diha tulo ka buok laki. Panauga sila kay aron nga mudulog mi nila. Mga lalaki to ha. Ana po si Lot nga ayaw tawon. Kanina lang ako mga anak nga bahay, ayaw lang ni akuhang mga bisita nga laki. Wasla kabalo mga anghel dito. So makita nimo unsa gyud kadautan ning Sodom no? Dautan gyud kayo. Grabe. Sumaw to nga ang katong asawa ni Lot kay kuan man to kanang lumulupyo man to sa kaning Sodom ug Gomorrah. Wala nga nagyapon yang kasing-kasing. Dito ko siya nidako sa Sodom ug Gomorrah. Although nga siguro ni kuan na siya ni simba na po siya sugod sa Diyos ni Abraham, Diyos ni ako atong Diyos. Katong pahawa na sila sa Ginoo, di hawa mo diha kay sunugon sa Ginoo, di na gyud makaya, di gyud maagwanta kadautan ng Sodom. Mo to. So sa kondisyon ana tong kuan, luwason mo sa Ginoo. Sa kondisyon inig hawa ninyo sa Sodom, ayaw jud muglingi. Ayaw gyud muglingi. Wala giingon ngano basta ingon sa anghel, ayaw jud muglingi. Nakaron bis nga naluwas na sila, layo na sila. Tuwa dito makita siguro nimo diri sa imong likod. Murag nay orange ding dapita may nasunog na matong dapita.
No, pero di gyud ka pwede mulingi, kay mulingi ka ana na unsay nahitabo sa asawa ni Lot. Paglingi ana, diretso. Nahimo siya nga asin nga tumbaga, no? Tumbaga, bronze man yung tumbaga, asin nga kana bitong murag poste nga asin. She became a pillar of, so nahimo siyang asin. Si atong asawa ni Lot. Unsay hinungdan? Kay iyahang gisupak ang giingon sa anghel nga ayaw na og lingi. Siguro sayangan siya, no? Sa iyang yutang na tauhan. For the last time, siguro. For the last time, gusto niya makita ang iyahang yutang na tauhan kung siya ni dako og natawo, no? Pag ana. Dito na. Nahimo gyud siyang asin. So sila na lang tulo dayon sa iyang duha ka anak nga babae. So narapod, no, og mubalik pug ka, mulingi ka sa imong daang kinabuhi, mapareha ka ni Lot. No, nga dili pug ka maluwas. Og mubalik ka sa imong karaang kinabuhi. No, imbis nga naluwas na ka, nilingi pa gyud ka, wala na. Imong gisayang nimo ang imong kaluwasan. Giluwas na ka rin, nilingi pa ka, sayang, no, na waste. Nasayang imuhang kaluwasan. Okay. And so, what shall we do? Therefore, put to death your earthly members. Put to death your earthly members. Dili pasabot nga imuhang patyon, literal, no? Pero dili nimo siya tagaan sa iyang gipangayo. Pero di po ta palabi, no? Ito palabi. Kanang makadaot sa ato ang spiritual life, dili nato paminawon. Put off other old behaviors, because you have put on the old man, and you have put on the new man. Put on a spiritual behaviors. What is the spiritual behavior? Peace, worship, service. Okay? Service at home, at work. Anong at home man? Ang kanang pagserbisyo sa Ginoo dili lang na siya sa kada Domingo nga naa ta diri. Kanang imuhang pag-alagad sa imuhang igsoon, sa imuhang sa mga asawa, sa mga anak, that is still service to God. Evangelism, no? Pray for evangelism, live wisely for evangelism, speak wisely for evangelism, and of course, in closing, itong chapter 4, verse 7 to 18. Okay, so that is our Bible study, no, for this morning about you are complete in Christ. You don't need anything else. You just need Jesus Christ. Okay? Because you are already complete. Okay, so muna itong Bible study for this morning, and we will continue with the next part of our worship service. And once again, good morning.